Hello mga kabeshi! Kumusta na kayong lahat? Nagbabalik na naman po ang inyong kabeshi na si Joyce. So ipapakita ko sa inyo ngayong araw kung paano gumawa ng homemade waffles. So napaka-easy lang gawin ito. Magandang pang merienda, maganda rin pang breakfast. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating homemade waffles. Una, kailangan natin ng rose sugar or brown sugar. Kailangan din natin ng oil. Mas gusto ko kasi itong rice bran oil kasi mas healthy siya. Pero kung wala naman kayo nito sa bahay, pwede din naman yung ordinary oil lang. Kailangan din natin ng all-purpose flour. Kailangan din natin ng milk, syempre. At syempre, ang napaka-importante ay ang ating yeast. Kailangan din natin ng egg. Ang ating scale para sa ating panukat ng mga ingredients. Syempre, kailangan din natin ng electric blender para mas madaling or mas magaan ang buhay. Kailangan gamit tayo ng electric blender. Tapos, kung wala naman kayo nito, pwede din naman yung normal lang natin na ginagamit na pang halo. So, ayos lang yon. Ito na yung ating mga ingredients, guys. So, 500 grams na all-purpose flour, 400 grams na milk, 15 grams na yeast, 8 pieces na egg, 100 grams na brown sugar, at 80 grams na oil. At syempre, ang ating salt, optional lang to, nasa inyo na kung mag-a-add kayo or hindi. So, ito na guys, paghahalo-haluin na natin ang ating ingredients. Una, ang ating yeast. Tapos, check muna natin ang ating blender kung okay na ba siya. Okay, ito na yung ating yeast, guys. Ilalagay na natin ang ating 400 ml na milk. So, imimix muna natin siya together. So, ilalagay na natin ang ating 8 pieces na egg. So, mix natin siya. Ngayon naman, lagyan na natin ang ating rose sugar. Ngayon naman, ang ating flour. Okay, add na natin ang ating oil. Together ng ating salt. So, bali tapos na natin siyang paghalu-haluin. Ngayon naman, isi-set aside muna natin siya for 1 hour sa room temperature. Then, after 1 hour, hahaluin natin siya. So, after, bali 2 hours kasi yon. So, after nung 1 hour, then ilalagay na natin siya sa fridge. I-store muna natin siya doon kasi bukas pa natin siya i-bake. Ito na yung ating waffles mixture after 4 hours. Medyo umalsa na siya ng konti dahil sa yeast or yung tinatawag nating pampaalsa. Kasi
ginagamit yun sa mga paggawa ng tinapay. So, ito na siya. Then, kailangan din natin ng waffles maker. So, kahit anong brand, pwede. Pero, ito na kasi yung nakasanayan kong gamitin. Saka ito na yung nasa bahay, kaya ito na yung ginagamit ko. Then, kailangan din natin ng rack na may tray. So, kasi pagkatapos natin gumawa ng waffles, pagkatapos siyang mabake, kailangan natin siyang ilagay dito. Okay, ready na ang ating waffles maker. Nag-grill na siya. So, kailangan natin mag-brush siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating waffles. Haluin na natin yung ating waffles mixture. Set natin yung ating timer ng 3 minutes. Okay, tapos na ating timer. Shake natin yung ating waffles. Ayun! Mukhang masarap ang bango. So, tatanggalin na natin siya. Tapos, lagay natin sa ating calling tray. Para palamigin siya dyan. So, pwede na siya to eat mamaya-maya. Pero gagawa pa ako ng madami para minsanan lang. Tapos lagay ko na lang sa freezer. Okay. Tapos na uli. Check natin. Na ang ating timer. So, ito na ang ating panghuli. So, ayan. Tapos ang ating waffles. Ngayon, papalamigin muna natin siya ng 30 minutes bago natin siya i-pack at ilagay sa ating freezer. Okay, ngayon na tapos na ang 30 minutes, malamig na siya. So, kailangan na nating i-cut para ready na sa ating packaging. Nalagay muna natin dito yung ating waffles, tapos i-store na natin sa freezer. Para kahit anytime na gusto natin kumain ng waffles, pwede na din. Lagay lang natin sa ating toaster. Okay, ngayon nalagay na natin sa ating freezer. So, anytime na gusto natin kumain ng waffles, pwede na dyan. So, yun lang guys. Bye-bye!